Ay magandang gabi sa ating mga kababayan. Ngayon po ay alas 10 na ng gabi at ang ating pong pag-usapan ay walang iba kundi itong bagong-bago pa tungkol kay Erwin Tulfo. Yari na ngayon si Erwin Tulfo. Ano naman ang pag-usapan natin tungkol kay Erwin Tulfo? Ang pag-usapan natin kay Erwin Tulfo ay yung tungkol sa ano? Tungkol sa aking sinampang disqualification laban sa kanya. So ano ngayon ang nangyari? So pinasagot siya, natanggap ko na yung utos ng Comelec at pinapasagot si Erwin Tulfo na sagutin niya ang petisyon na aking sinampa. At ladies and gentlemen, naniniwala po ako na mananaig ako dito at sa paniwala ko na mananaig dito, mabibigyan na ngayon ng katarungan ang buong Pilipinas. Akalain mo, maililigtas ko kayo sa isang tao na malamang mananalo kahit na hindi siya Pilipino. At siya ay number 2 siya sa survey kay Bongo. So malamang delikado na mananalo. So kaya dapat po na tanggalin siya sa linya ng mga tumatakbo para hindi siya magiging tinatawag na magiging senador. Kung maging senador siya, kawawa ang Pilipinas magkaroon ng senador na Amerikano. So yan po ang ating iniwasan dito. So whether you like Erwin Tulfo or not, hindi po natin maiwasan ang batas natin na nagsasabi po na kailangan na yung Pilipino ay dapat Pilipino rin ang kanilang mga senador. Pilipino rin po ang kanilang presidente. Pilipino rin ang kanilang mga opisyal ng bayan, mga senador. Lahat. Ang Pilipinas kasi ay para sa Pilipino. So ngayon, si Erwin Tulfo po sa aking petisyon ay maipakita ko sa inyo mamaya ang ebidensya na siya po ay talaga Amerikano. Okay? So ngayon, ito po ipakita ko sa inyo itong utos ng Comelec para lalabas ngayon na sigurado kayo at hindi tayo fake news. Ito tayo. So yan ang ano ng Comelec. Yan ang utos ng Comelec. Sana ba yun? Mm-hmm. So ano nakasabi diyan sa utos ng Comelec? Basahin natin. Ang title ay Bertenito Catalonia Causing, Akatoto Bunyog Causing, Graph Free Philippines. Kasama ko si Attorney Diosdado Villar Calonge, isa pong retiradong abogado sa Office of the Ombudsman at isa po siya sa mga nagsampa, yung kanilang grupo ng Graph Free Philippines ang nagsampa ng kasong plunder laban kay IRAP na nagtungo sa pagkasintensya kay IRAP Estrada na guilty sa plunder. So ito po ang utos sa pinirmahan ni Attorney Genesis M. Gatdula na Clerk of the Commission. At ito'y summons kung saan ito ay basahin ko. Summons pursuant to Comelec Resolution number 11046 in relation to Comelec Resolution number 10673 and pertinent rules of the Commission, respondent is hereby directed to file a verified answer memorandum to the petition for disqualification of Erwin Teshiba Tulfo dated 27 March 2025
within an extendable period of 5 days from receipt hereof. Copy furnished petitioner and with proof of receipt. So, by virtue of Section 4, Paragraph 9, COMELEC Resolution Number 11046, the verified answer memorandum and its annexes shall be filed personally or via email to the official email address of the Office of the Clerk of the Commission. If the answer memorandum is filed electronically, the respondent shall immediately send 4 hard copies to the Office of the Clerk of the Commission, 8th floor, Palacio del Gobernador Building, General Luna Street, Intramuros, Manila, through the fastest means available, including personal filing, registered mail, or any courier service. Failure to file a verified answer memorandum within the reglementary period shall bar the respondent from submitting controverting evidence. A motion to dismiss, reply, rejoinder, and similar pleadings are prohibited. Nonetheless, the grounds for a motion to dismiss will be used as affirmative defenses. The case shall be deemed submitted for resolution upon the receipt of respondent's answer memorandum or upon the expiration of the period to do so, whichever comes first. So, dated April 7, so Monday lang, in the city of Manila. Kahapon yung pinirmahan. So, yan po ang petition, ang utos ng COMELEC laban kay Erwin Tulfo. So, yari ka ngayon, Erwin Tulfo. So, bago ako magpatuloy, babasahin ko lang muna yung at batiin ng Mayap Abengi, na Imbagarabi, Masanto Sialabi, at Maray na Banggi, Maayong Gabi, Maupay nga Gabi, Maadyong Gabi, Maayong Gabi, ang lahat ng mga tao na nakikinig, kung ano man ang tribo mo. Tapos maradyaw nga duyom sa mga Surigao nun, Mapia Magabi sa mga Maranao at Maguindanao, Marayaw Dum sa mga Tausog. Okay, so sa mga Sambuangueño, mga Chabacano, kasama na si Attorney Rene Bueno at saka si Vlogcaster Armandin. Kasama na rin po yung mga kamag-anak ni Dr. Chow Chow Yumol na naging client ko, na si Dr. Chow Chow Yumol, kung maalala nyo, ay siya yung inakusan na bumaril at pumatay sa nanay ni sa dating mayora ng Lamitan. At siya ay nakakulong ngayon at nagkakaroon siya ng trial sa sa BGMP. Okay. I hope so na maayos ang kalagayan ni Doktor. Alam ko maraming nagmamahal kay Dr. Chow Chow Yumol. At naniniwala po ako sa kanyang kausa at kung ano man ang kanyang pinaglalaban para po sa kabutihan ng mga mamamayan ng Basilan, ng Lamitan. Okay? So si dito tawag mo sa taas tayo. Si Gregorio Babaran. Good evening, Attorney Dr. Engineer Toto Bunyo Kausig. Tapos San Fran. Good evening po, Engineer. Imor Nibal, nakatiyam po live New God. Good evening po, Engineer Toto. Nakatiming to ng ng live ko. So, tapos si Jigger Yarte, malamang mananalo Lutong Macau ng mga COMELEC. Gregory Babaran, no vote sa mga Tulfong Brothers. Imor Nibal, nakachamba po ako ng live nyo. Salamat po pa, Imor Nibal. Pipito Diran, kakampi ni COMELEC Garcia si Erwin Tulfo, may lagay yan. Titingnan natin. No? Actually, pinipredict ko rin na may panalo niya ito sa COMELEC, pero doon ko habulin sa Supreme Court. So, Omam reacts, good job, Doc. At si Junior, wala nang akong tiwala sa COMELEC na pinamumunuan ni Garcia. Pipito Duran, kakampi ni COMELEC Garcia si Erwin Tulfo, may lagay yan. Great. Tapos, good job, sabi ni Omom Reacts. ATC, wala na akong tiwala. Tapos, Pipito Diran, watch from San Francisco. Tapos, Ed Kilop, good evening, Engineer Toto, watching from Bacolod City. Maayong gabi dira sa Bacolod. Tikalon na iya si Erwin Tulfo. Matyagan mo siya na ang maalam sa tanan. William Takod,
Good evening, Dr. Toto. Moreno Habero Jr., Dr. Tirador, good evening. Watching in Dumaguete. Maayong gabi diha sa Dumaguete. Labi na kang Epipanyo, paring Epipanyo Labrador. Ronald RTV, wag na patagalin pa yan, i-disqualification na yan. Erwin Tolpo, Jigger Riarte, Leo Lastimosa, nagbigay, nagiging baboy ni George Budlot ng Mata Garcia. Ganun ba? Okay. Tapos si D, ang tagal naman i-disqualify niya si Rich Sylvester Tolpo. Parang totoo yan na protektado siya ng COMELEC. D, Attorney Toto, lumalabas na fake news ang mga OFW na sa Qatar na na-detain dahil sa mga Duterte. Nagsalita na yung isa sa OFW. Ganun ba? Iwatani, Japan. Magandang gabi. Po Engineer Toto. Bernard Magatibay. Jose Martires. Okay. Ito na. Itatakil na natin. I-discuss na natin. Okay. Ang unang tanong, mananalo ba tayo dito? Sagot po. Positive to na mananalo tayo dito. Bago akong patuloy, batiin ko muna si Ignacio Lauzon. Good evening. Watching lang po dito sa Bayugan. Oy, Bayugan, Agusan del Sur, maayong gabi sa mga taga Bayugan, labi na kang Attorney Varley. Akong amigo diha sa Bayugan. Tapos namingaw na po ko sa yung kaunan diha sa tuna. Kalimot ko kung sa yung pangalan dito sa restaurant ka to. Okay, kung may hearing kami dyan sa Bayugan, kumakain kami dyan sa may tuna na pakainan. Tapos hindi Atty. Toto, mananalo kong mismong si Garcia ang magtanggal si Rich. Okay? Okay, ganito. So habang dinidiscuss tayo, ipapakita ko yung petisyon na inaprubahan na pinasagot na si Erwin Tulfo. So ito po yung yung petisyon. Ang aking number 1 na rason o arbas sa kasong ito ay ang hindi siya Amerikano. Hindi siya Pilipino, siya ay Amerikano. Ang pangalawa kong pinakamalakas na dahilan ay yung siya ay nagdudulot ng political dynasty sapagkat hindi na kailangan i-define ng batas kung anong ibig sabihin ng political dynasty kung ang pag-usapan ay mayroon bang political dynasty sa magkakapatid? Siyempre, nagsabay-sabay takbo. Kasama niya si Ben Tulfo. Kasama niya si Rafi Tulfo niya dyan na nauna na. Tumatakbo din ang kanyang pamangkin na anak ni Rafi Tulfo na si Ralph Windel Tulfo. Tumatakbo rin sa tumatakbo siya pala sa 3rd District ng Quezon City bilang congressman. Tumatakbo rin ang kanyang hipag o asawa ni Rafi Tulfo na pang-apat na asawa natin ni Rafi Tulfo na si Jocelyn Pua Tulfo na tumatakbo po bilang congressman sa party list ng ACT-CIS. Kasama rin sa tumatakbo dyan yung kanilang kapatid na babae na si Wanda Tulfo Teo na tumatakbo sa Turismo Party List. So, sa inyo lang lahat, kayo na lang pinagpala ng bayan. Parang ganun po nangyari dyan. So, grabe pamilya, no? Pamilya pamilya gutom, pamilya swapang sa kapangyarihan. Okay. Umpisa natin. Unang ground. Yung pinakamalakas ko, sabi ko, ay doon lang ko mag-una. Sa pinakamalakas ko yung Americans, hindi siya Filipino citizen. Ito, basahin natin, i-discuss natin. Not a Filipino. The second cause of action for the disqualification of Erich Sylvester Tulfo or Erwin Tulfo is he is a citizen of the United States of America and he is not a Filipino. The only way for a former Filipino to be considered a dual citizen is when he applied for dual citizen status under Republic Act 9225.
Irwin claimed he did not renounce his U.S. citizenship because he claimed he was not considered a U.S. citizen by the U.S. Embassy officials when he surrendered his U.S. passport that he had been using under the name Erich Sylvester Tulfo since 1991. Irwin said he was not allowed by the officials of the U.S. Embassy to do so or to renounce because he had nothing to renounce, because Irwin Teshiba Tulfo was not a U.S. citizen and it was only Erich Sylvester Tulfo who was the U.S. citizen. So in other words, Irwin Tulfo admitted he was holding a U.S. citizenship under the name Erich Sylvester Tulfo since 1991. In addition, he admitted holding a Social Security identification card under the name Erich Sylvester Tulfo and a driver's license also in the same name. Nevertheless, he was deemed to have admitted as the holder of the Erich Sylvester Tulfo U.S. passport since 1991 because he submitted to the Philippine Congress Commission on Appointments these documents showing he surrendered to the U.S. Embassy in Manila the passport in the name of Erich Sylvester Tulfo and the Social Security card of Erich Sylvester Tulfo. In other words, ang aking argumento ay napakasimpleng-simple lang. Nagkaroon po siya ng tinatawag na US passport. Although ang US passport ay nawala sa pangalan niya, pero siyang gumagamit. Ang nasa pangalan sa US passport ay ang pangalan na Erich Sylvester Tulfo. Pero yung Erich Sylvester Tulfo ay ginagamit niya mula noong 1991 sa passport hanggang sa 2001. Kumbaga, nagkunwari siya na siya si Erich Sylvester Tulfo na hindi naman. Ang totoong pangalan niya ay Erwin Teshiba Tulfo. So ngayon, sa ganong usapin ba, pwede bang makonsidera na Pilipino ay na US citizen si Erwin Tulfo at hindi na siya pwede makatakbo sa Pilipinas? Sapagkat bawal sa Pilipinas ang tumakbo sa kahit anong pwesto, kahit kagawad, kung siya ay hindi Pilipino. So, ganun po ang tanong natin. Ang sagot natin dyan, base po sa batas, ang hindi mo pwedeng gawin ng direkta ay hindi mo rin pwedeng gawin na hindi direkta. So, what is prohibited to be done directly is also prohibited to be done indirectly. So, ganun po yun. So, ibig sabihin, ang sistema, pwede mo sabihin na indirect ang paggamit niya ng US citizenship gamit ang pangalan ng ibang tao na pinagkukunwari niya na siya yun. So, ngayon, ang ginamit niya na pangalan para makapakuha siya ng US passport ay ang pangalan na Erich Sylvester Tulfo. So, yan po ang katotohanan. So, ang tanong na lang dito, i-disqualify ba siya sapagkat siya ay gumamit ng passport ng Amerika na sa pangalan ng ibang tao ang gamit niya para magkaroon ng US passport? Yan ang tanong. Ang sagot ko rito ay dapat siyang tanggalin bilang kandidato sa pagkasenador sapagkat hindi na pinag-uusapan kung ano ang pangalang ginamit niya na magiging US citizen siya. What is important is he enjoyed. He took oath as American citizen and every good thing that will come to him as a US citizen, ginamit niya, in-enjoy niya. So in that way, siya na ngayon ay makonsidera na US citizen. So, dagdag dyan, siya ay naging sundalo pa sa Amerika. Mula noong 1988 hanggang sa 1996 ay 1988 hanggang 1996, so 8 taon. Siya ay nagsilbi sa US Army. So kung ganon, pag ikaw ay pumasok sa US Army po, ikaw ay kinakailangan manumpa sa watawat ng Amerika bago ka tatanggapin bilang sundalo ng United States of America.
So dahil nanumpa siya, ibig sabihin, nanumpa siya kanyang allegiance. Allegiance, ibig sabihin loyalty sa Amerika. Ngayon, nasa Section 5, Article 4 ng ating Constitution na nagsasabi, dual allegiance is prohibited. So, while dual citizens are allowed, but dual allegiance is prohibited sa ating bansa. So, nagkaroon siya ng allegiance sa US flag nung siya ay pumasok sa US Army. At nag-allegiance dito sa US Army, sa US government, nung siya ginamit ng US passport sa lahat ng benepisyo at kanyang siya na nag-umakto bilang isang Amerikano na loyal na Amerikano sa loob ng mula 1991 hanggang 2021. So, yan po ang ibig sabihin yan. In other words, ang chance na lang na manalo ni Erwin Tulfo rito ay kung sasabihin ng COMELEC o ng Supreme Court na total hindi naman kayo si Eric Sylvester Tulfo. Ang Amerikano ay si Eric Sylvester Tulfo. Ikaw ay si Erwin Tulfo. Kaya pwedeng sabihin na hindi ikaw pwedeng sabihin na ikaw ay Pilipino. Yan, ganon ang delikado kung ganon ang magiging desisyon ng tinatawag na Supreme Court. So, okay? So, o di kaya ng COMELEC. Pero kung COMELEC, ganon ang desisyon ng COMELEC, iakyat ko pa rin yan sa Supreme Court. At kung nandun sa Supreme Court, ay tiwalang-tiwala ako na mananalo ako. Okay? So, kung ganon, ay may chance pa tayo? Ipagdasal na lang ninyo na mananalo tayo. Pero sa sobrang paniwala ko sa argumentong ito, ang tanong lamang nito ay, ikaw ba ay Amerikano o naging Amerikano? At ikaw ba ay Pilipino? Hindi na nga tinatanong dito kung Pilipino ka. Kasi tinatanong dito, naging Amerikano ka. At hindi mo dinenounce, hindi ka nag-execute ng affidavit, hindi rin siya gumawa ng affidavit na nirenounce niya ang pagiging US citizen niya. Kahit na sabihin natin, pagiging US citizen sa ilalim ng Eric Sylvester Tulfo, dapat gumawa siya ng affidavit. Declaration na siya ay nirenounce niya ang pagiging Amerikano niya sa pangalan ng Eric Sylvester Tulfo. But then, he failed to do so. Pero ang problema sa kanya, kung hindi man siya naggumawa ng affidavit, ay hindi rin siya pwedeng tanggaping Pilipino sapagkat hindi rin siya nag-apply ng ma-recover ang Philippine citizenship sa ilalim ng Republic Act 9225. Yan po ang delikado sa buhay ni Erwin Tulfo. So, para makita ninyo, ipakita ko sa inyo yung ebidensya na sinuko niya ang US passport. Ipakita ko rin ang ebidensya na siya ay sinulatan ng US Embassy para sabihin sa kanya na nirevoke na ang US citizenship ni Erwin Tulfo sa ilalim ng pangalan na Eric Sylvester Tulfo. So, ito yan, ladies and gentlemen. Ito. Ito, pag-antay mo lang. Hihihi. Ito ha. Yan, ito na. Ibalik ko lang mamaya itong petition na, copy ng petition. Yung sinabi ko na sa inyo, yun ang unang dahilan ko. Ibalik ko ito mamaya pag mag-discuss na ko sa ibang dahilan. Ipakita ko lang muna sa inyo itong sulat na resibo na binigay ng US Embassy
para mapatunayan na siya ay Amerikano, na sinuko niya ang US passport. Yan na. Okay? Nakikita ba ninyo sa screen nyo? Yan na. So, basahin natin. Sabi yan. So, yan na. The following items were received from Mr. Erwin Tishiba Tulfo. Yun, nakasulat. The following items ay tinanggap mula kay Erwin Tishiba Tulfo noong araw ng June 27, 2022. Number 1, original US passport under the name of Erich Sylvester Tulfo. So, ladies and gentlemen. Number 2, US Social Security ID under the name of Erich S. Tulfo. Ang ibig sabihin, talagang sinertipika ng American Embassy na ang sumuko ng US passport ni Erich Sylvester Tulfo ay walang iba kundi si Erwin Tishiba Tulfo. Na ang ibig naman sabihin ay hindi na wala ng duda na ang gumamit ng passport na US passport sa pangalan ni Erwin Sylvester Tulfo ay si Erwin Tishiba Tulfo. Now, next. Sabi sabihin, wala na tayong problema na talagang siya at si Sylvester Tulfo at saka si Erwin Tulfo Tishiba ay magkaisang tao lamang. What is important is, they are they refer to both one and the same person. So, ito. Ito naman ipakita ko sa inyo. No, yung sulat, yung October 11, 2022, ito po ay sulat ng US Embassy na pinadala kay Erwin Tulfo. Nakalagay dyan, October 11, 2022, Erich Sylvester Tulfo. Dear Erich Sylvester Tulfo, the Department of State has revoked US passport number. Yung passport na yun sa ilalim ni Erich Sylvester Tulfo. Yung una, issued to you in the name of Erich Sylvester Tulfo on August 6, 2021. Yun ang pinakauna, yung pinaka-outstanding, pinakahuling passport niya. Along with any other valid US passport that was issued to you. So ano yung mga inisyu no? 1991, 2001, tapos 2011 at 2021. So every 10 years kasi ang kanyang passport. So very clear, wala na siyang kawala kung ang pag-usapan natin ay si Erich Sylvester Tulfo ba at sa Erwin Tulfo ay iisang tao lamang. Very clear, iisang tao lamang po sila. So, nakalagay dito, an investigation revealed that Erich Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965, in Hawaii, is not your true identity. So, inamin naman ng US Embassy na hindi siya si Erich Sylvester Tulfo. Evidence suggests that you are Erwin Tishiba Tulfo, born on August 10, 1963. In the Tacloban City, Leyte, Philippines. In fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in the Philippines and you obtained your US birth certificate by fraudulent means. Kinlaro dito, fraudulent means ang pagkuha niya yung US passport. Lastly, on September 14, 2022, you were issued. And on your US visa application, so binigyan pa siya ng US visa para sa ilalim ng pangalan na Erich Sylvester Tulfo. Dahil po sumama sa kay Bongbong Marcos nang pumunta si Bongbong noong oras na yon, mga September, papunta sa Amerika.
So lastly, on September 14, 2022, you were issued and on your US visa application, you admitted that in your birthplace is Tacloban City, Leyte, Philippines. Therefore, because you made false statements of material fact on your passport application, US passport number is revoked. Ayun, revoked. So yan, klaro, very clear. Yan po ang klaro sa kanya. Ngayon, ang ibabanggitin ko in passing ang iba pa pong mga dahilan. I-share ko dito po yung kopya ng petition. Ay, di yan. So, ito yon. Sabi ko sa inyo kanina, yung pinakamalakas kong ground ay yung Amerikano siya. So, ngayon, ano naman ang ibang ground? Punta tayo sa ibang ground. Ang unang ground ay moral turpitude sa loob ng 20 years. Bakit 20 years? At ano naman ang ibig sabihin ng moral turpitude for 20 years? Ang moral turpitude po kasi, sa ilalim ng batas, na sa particular sa Section 12, paragraph, Section 12 ng Omnibus Election Code, nagsasabi na ang sinumang nasintensyahan sa mga krimen na may moral turpitude ay hindi makatakbo sa kahit anong pwesto sa loob ng 5 taon sa kada kaso. 4 na kaso siya nasintensyahan. So, 4, multiply mo sa, doblihin mo ng 4 na beses, ang ibig sabihin 20 years. So, ang isang kaso kasi 5 years. So, kung 4 na case, di 20 years. So, iyan po ang nagiging problema ni Rapitol po. Tapos, ang katwiran ko sa Article 70 ng Revised Penal Code ay walang nagsasabi na ang fine ay pwedeng maserbisyo na isang beses lamang or simultaneously. So, kung hindi nasasabi, hindi natin pwede ma-presume. So, dapat succeeding or one after the other ang pagserbisyo sa tinatag na kanyang pagbabawal sa pagtakbo niya. Okay? So, sunod na dahilan, yun, nabasa ko na, hindi sa Pilipino. Sunod na dahilan ay Equal Access Clause. Ano po yung ibig kong sabihin sa Equal Access Clause? Una, bago ko sabihin, nais ko lang iklaro na yung Equal Access Clause ay isa sa 2 na kaisipan na napapaloob sa Section 26, Article 2 ng ating Constitution na nagsasabi, the state shall guarantee equal access to opportunities in public service. At ang karugtong yan na mamaya natin i-discuss ay and prohibit political dynasty as may be defined by law. Yan po ang ating tatalakay. So, na sinabi rito, anong ibig sabihin ng the state shall guarantee equal access to opportunities for public service? Ibig lang sabihin dito ay lahat ng Pilipino ay bigyan ng patas ng pagkakataon na mapili para manilbihan sa bayan. Ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, tumatakbo si Ben Tolpo. Tumatakbo si Erwin Tolpo, parehong malalakas. In fact, umaangat sa survey. At isa pa, nandiyan na si
Rapi tulpo. So, ibig sabihin, pag humadlang yung dalawang tulpo, magkikreate ngayon ng tinatawag na tatlong tulpo sa Senado. Tapos, kung magkikreate na tatlong tulpo sa Senado, ang ibig naman sabihin nito ay hindi nyo binigyan ng pagkakataon, patas na pagkakataon, ang ibang kandidato na mahalal din para sa pagka-senador. Dahil hinarangan na ninyo. Dapat isa lang sa inyo dyan. Isa pa, yung pagiging tatlo sa Senado ay ibig sabihin nagbubuo ka ng conflict of interest. Ang ibig sabihin ng conflict of interest, bakit at may conflict of interest? Kasi ganito po yun. Ang interest po ng bawat isa na senador ay magiging independent. Hindi siya pwede papadikta. So ngayon, hindi pa siya pwede paapekta. So paano mo sabihin na hindi siya magpadikta o magpaapekto sa kanyang dalawang kapatid? So dapat kaya bawat isa sa kanila ay hindi magpadikta. At kung ganoon, dahil magkakapatid sila, hindi mo na maiiwasan yan, may conflict of interest. Kaya dahil dyan, i-disqualify din sila. So next, ang sunod na aking dahilan ay, siyempre, nais ko lang sasabihin dito, yung pagiging tatlo nila sa Senado at pagkakaroon ng conflict of interest, ito po ay binabawalan ng batas ng Supreme Court ng Pilipinas. Sapagkat ang ating prinsipyo ng konstitusyon ay dapat checks and balances. So paano pa magkaroon ng checks and balances kung si Tolpo ay kapatid niya si Erwin na si Rapi Tolpo at saka si Erwin kapatid. So malamang kung anong panukala ni Erwin na masama sa bayan, ay suportahan naman ng kanyang kapatid. Na dalawa, mananalo pa naman yung si Erwin tsaka Jeno. Sana, ang pag-asa ko nalay, tanggalin sila ng batas. Next. Ang problema natin, ang kasunod ay pag magkaroon ng political dynasty, may tumatawag na sa akin. Sasabihin, i-text ko lang siya na nag-live ako. So, ngayon, ano naman ang tingin natin sa political dynasty? Ang aking argumento ay silang tatlo ay magiging titri sa Senado. Magiging dynasty. Ang kanyang argumento ni Erwin ay wala namang batas na nilabas na para bigyan ng kahulugan kung anong ibig sabihin ng political dynasty. Ang aking counter-argument, hello, dapat pa bang magkaroon ng kahulugan sa batas kung dynasty ba ang magkakapatid? Magkakapatid na kayo eh. Inamin niyo naman magkakapatid kayo sa magkada-dynasty. Pangalawa, yung sinasabi ng salita, ang salitang sinasabi sa Section 26, Article 2 ng Constitution ay prohibit political dynasty as may. May ang salita na ginamit, hindi shall. Kung shall sana yan, ay kailangan i-define mo na ng Kongreso. Pero dahil hindi shall, may, ibig sabihin, kahit walang definition, ay may obligasyon ang Supreme Court natin na bigyan ng kahulugan anong interpretasyon sa political dynasty. Pero walang duda, sa ngalan ng judicial notice of the experience of mankind, ang magkakapatid ay magkakapatid. Hindi mo sabihin na hindi magkakamag-anak. At kung magkakamag-anak na malapit, yan ay dinastiya na yan. So next, ano pang sunod na katwiran natin? Political dynasty, nabanggit ko na. So, ang katwiran ko, pandugtong sa political dynasty doctrine, ay mayroon na pala tayong batas. Ano yung batas na mayroon tayo?
May batas na po tayo na nagsasabi sa Electoral Code ng BARM or Bangsamoro Autonomous Region of Basli, Mindanao na bawal sumabay tumakbo ang magkakamag-anak sa first degree. Anong ibig sabihin ng magkamag-anak sa first degree? Ang first degree na magkamag-anak ay magkapatid. First degree. Ako yan. First degree yan. Ang second degree ba? Second degree. So paano magbilang ng degree? Ganito po yan sa Civil Code. Anong relasyon mo sa kapatid mo? So para malaman mo relasyon sa kapatid mo, ay tingnan mo kung ilang guhit papunta sa kapatid mo. Unang guhit, papunta ka muna sa tatay o nanay mo. Isa, first degree. So, ibig sabihin, ang relasyon mo sa iyong tatay o nanay ay first degree. Tapos, magbibilang, mula kay tatay mo at nanay mo, papunta sa kapatid mo, second. So, iyan ang second degree. Okay? Tapos, meron pang definition ng political dynasty dito sa Republic Act ng Kabataang Barangay, Sangguniang Kabataang Barangay. Ang nagsasabi dito na ang magkakamag-anak sa second degree ay hindi pwede tumakbo ang SK kung may kamag-anak siya na nakaupo bilang opisyal sa national. Kung presidente tatay niya, o di kaya vice presidente, o di kaya senador, hindi siya pwede tumakbo. Tapos, kung official din ng regional, kagaya ng BARM, kung ang chairman ay tito mo, hindi, kapatid mo, o di kaya tatay mo, hindi ka na pwede tumakbo sa BARM, sa Sangguniang Kabataan, na magiging iske kahit kagawad lang. Ganun pong ibig sabihin yan. Pinakahuli na aking dahilan ay academic qualification. Wala pong academic qualification si Tulfo. Ano naman ang basihan ko? Bakit ko sinama ang academic qualification? Magkape muna tayo. Ganito po yung dahilan. Sa Section 21, Section 1, Article 11 ng ating konstitusyon, sinasabi po doon, public office is a public trust. Kung ganon, ano pang sinabi doon? Next is, dito basahin natin, nagsasabi doon, all government employees and officials must render their services with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Tanong, paano ka makapagbigay ng utmost efficiency kung hindi ka graduate ng college? Yan ang tanong na matindi. Kailangan, para ikaw ay magiging efficient na senador, dapat nag-aral ka rin ng mga law subjects. Sa law subjects mo, makikita mo, mapag-aralan mo ang constitutional law. Ano yung three great branches of the government? Kailangan alam mo yun. So, ano yung relasyon ng bawat ng Senado sa House of Representatives? Dapat alam mo yun. Ano relasyon ng House of Representatives sa Senado sa Office of the President? Siyempre, dapat alam mo yun. So, ano naman ang relasyon, halimbawa, ng legislative o na tagagawa ng batas sa Supreme Court? Tapos, ano naman ang relasyon ng Office of the President sa mga korte? Yan ang mga tinatanong doon.
So, kailangan ang relasyon nila, alam mo yun sa College of Law, sa college lang, kahit constitutional law lang sa ordinary college course. Na malalaman mo na dapat independent bawat isa't isa at hindi dapat magkakutsabahan. So, paano magkukutsabahan ay dapat alam mo yan. So, dapat hindi kayo magkakapatid para walang kukutsabahan. Next. Ito, tingnan natin. Section 21. Section 11. So next, dapat alam mo na ang tatlong powers na yan, tatlong katawan, ay mga tinatawag na independent of each other. So dapat alam mo yun para hindi ka magagawa ng batas na utusan ng Office of the President ng Supreme Court. Uutusan ng President ang tinatawag na House of Representatives o Senado o Kongreso. Ngayon, tingnan mo rito. May ginawang batas. Ito si Rapi Tulfo. Ang batas po na ginawa niya ay si Magna Carta for the Seafarers. Nagmamayabang siya na tinutulungan niya mga seamen. All the while, pagkatapos na magawa na, pabor sa mga may-ari ng barko. Naku. Anong klaseng ano yan? Ano, naging senador ka pa. Imbes na makatulong ka sa mga seamen, nakasira ka pa. O, ano pang isang ginawa ni Rapi Tulfo? Ito po yung aking ehemplo kung bakit kailangan talaga na dapat ang tumatakbo ay may alam sa mga batas. Ang ginawa ni Rapi Tulfo, nagpapanukala siya ng batas na kung saan, kung sino man makabili ng sasakyan, ay dapat in 30 days, ipalipat mo na sa pangalan mo yung binili mong sasakyan. Okay? So kung gano'n ang utos, dapat sundin natin yan kung gano'n ang batas. Kaya lang, nagpaka-problema. Bakit? Kasi, sinabi dun sa batas na pinanukala ni Erwin Tulfo na kung hindi mo matupad, may rehistro or hindi mo mapailipat sa pangalan mo ang binili mong sasakyan sa loob ng, halimbawa, 30 days, ay mamumultahan ka ng 20,000 pesos. At mamultahan din ang nagbenta. 20,000 pesos din. Anong nakikita ninyo masama? Bumili ka ng motor. Ang motor na binili mo ay Rusi. Pinakamura yan, siganan pa. Binili mo ng 10,000. Naku, nakalimutan mong iparehistro. Sisingilin ka ngayon ng multa na 20,000. Naku, mas malaki pa ang presyo ng multa kaysa halaga ng binili mo sa motor. Mukhang mali ka ata, Mr. Rapi Tulfo. So, gano'n ang mga kalibre na gagawin ng mga batas ng mga Tulfo. Wala nga ginagawa yan eh. Yung nahulog ang Cabagan Bridge, February 20, 2024, ay alam niya na mahina. Mga bibi lang o pato lang ang pwede tumawid. Tapos hindi malang nagsampa ng resolution para imbestigahan ang Cabagan Bridge noong February 28, 2024. Kasi kung ginawa sana niya, ay hindi na sana matuloy ang pagbagsak ng tulay. Nabagsak tuloy. So, iyan po ang aking sinasabi sa inyo kung bakit kailangan na may kaalaman si Erwin. Ang problema si Erwin ay hindi pa gumraduate ng college. Hindi pa gumraduate sa University of the East. Yan ang balita ko ha. Papatunayan mo lang, Erwin, kung talagang mali ako. Tapos si Ben Tulfo, ganoon din. Matanda na nga kayo eh. Nagpapasaway pa kayo. So, yan po ang aking inaasahan na magiging basihan na matindi para payagan ng Supreme Court ang aking hinihiling. So, okay? Siguro by Monday o by bukas o makalawa, magpapile din ako ng petition para sumama sa One Sambayanan petition
na magpapile din ng competition na utusan o di kaya gumawa ng interpretasyon ang Supreme Court kung anong ibig sabihin ng political dynasty. Kasi wala nang maasahan sa congressman at mga senador para bigyan ng kahulugan anong ibig sabihin ng tinatawag na political dynasty. Magandang hapon. Sir, ipapaliwanag, ipapakontempt ka daw ni Paduano pag pumunta ka sa hearing ng Tricon. Bakit ako pupunta? Wala naman, hindi naman ako tinawag. Bernardo Minjula Idnalagim. Good evening, Kabunyog. Senator Dr. Tutut Kausing watching. Ano ba yun ang nangyari kay Migo Paduano? Former rebel commander. Kaya siya yung Alex Bungkayo Brigade. Marami naman ang pinatay ka. Tapos ito naman, Mr. Contempt. Tawag ko siya Mr. Contempt. Felix Masahon. Tuloy ang laban. Doc Toto, tuloy po ang laban natin. Ang problema dito, mamaya ko na siguro itatakel kung ano ang nangyari kay Joy Bibri. Ay nilampaso ni Joy Bibri si Congressman Atrasabante. Okay? Si Jelly Rose, maayong gabi, engineer, watching from Singapore. Maayong gabi. So hanggang dyan lang muna tayo at magandang gabi po sa inyo. At ipasa po ninyo ito sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, atong balita na yari na si Erwin Tulfo at inaksyonan na ng COMELEC ang aming petisyon na ipadisqualify siya. Kasama ko rito si Attorney Kalongge. So, Rusty de Guzman, good evening. Okay, so ngayon, at kung pwede lang, convincein nyo ang inyong mga kamag-anak na humingi ng tulong sa inyo. Ang kapalit na tulong ay huwag ibuto ito mga tao ito, si Erwin Tulfo, Ben Tulfo, si Ramon Revilla, Bung Revilla, si Lito Lapid, si Manny Pacquiao. Sino pa? Yung mga walang alam. Si Willie Liberyam puro jacket lang gagawin. Magsisigaw lang, hep hep, hooray! Hep hep, hooray! Hep hep, hooray! Bigyan ng jacket dyan! 5,000? Yun, ganun ang gagawin niya. So, magandang gabi po sa lahat at babalik po tayo mamaya.